Hey everyone, welcome back to my channel. This is my Journey Canada vlog. I'd like to make a video regarding the issues on international students as well as the changes that will be implemented in the coming days or in the future. It has been a hot topic right now all over the news dito sa Canada. Disclaimer, I'm not a professional agent nor an immigration consultant. I just want to share my thoughts and observations regarding this matter. Actually, a lot of international students are really eyeing to apply and approve a student visa or student permit papunta po dito sa Canada. Why? Because ito yung isang madali na paraan para magkaroon sila ng clear pathway to become a permanent residence dito po sa bansang to. Unlike dun sa ibang bansa na pagka sinabi mong pag-apply ka ng student and you will be granted student visa like in Australia and UK, talagang pag student, student lang. Siguro may ibang program or education na kapag nag-take ka sa kanila, mabibigyan ka ng specific na work permit. Pero dito sa Canada kasi even mga undergraduate program, study, after mo matapos yon, madali ka ma-approvean ng work permit. The past few years, sobrang dami ng international students as well as ibang immigrant na take in ng Canada. Just recently, they realized na sa sobrang dami, they created a problem on top of the current crisis na nangyari po dito sa Canada. For example, yung housing shortage. Sobrang major problem yan or issue ngayon dito sa Canada. Kulang yung supply ng bahay sa dami ng intake ng mga international students as well as yung mga refugees. Wala silang mapaglagyan ng mga yun. Kaya ang nangyayari na abuse yung program, again, ng international students, marami sa kanila tumitira sa apartment or sa room na maraming nagkukumpulan, nag-cost siya ng malaking upa ng apartment and then ng bahay. So, yun yung isa sa naging problema. Aside from that, nagkaroon din ng problema sa healthcare system. Bigay ko na lang yung example ko rin. I actually made a video regarding it. Nagpunta ako, walk-in sa hospital, and then I've waited 4 to 5 hours para lang ma-check ng doktor. So, sa sobrang dami, nang nagwo-walk-in sa hospital, kasi meron naman kami family doctor dito kaya lang biglaan lang yung naramdaman mo na may sakit ka, kinabukasan paggising mo, hindi ka naman tatawag doon sa family doctor mo na ma-check ka kaagad, kailangan ka pang i-schedule maybe a couple of days para sa appointment. So nangyari, ang daming patient na nag-aantay pag nag-walk-in ka sa clinic or sa hospital, and then hindi ka kagad masikaso, titingnan nila yung gaano kagrabe yung sakit mo o yung nararamdaman mo. Ayan yung isa naging cause ng lumaki yung population and dumami yung intake nila ng international students. Another thing is yung sa food bank. Dito po sa Canada may tinatawag sila na very generous, I can say, yung mga Canadians na nagdo-donate sila. Kada superstore po dito or Walmart or any convenience store or food stores, pwede silang bumili ng items and then sa entrance or exit, i-donate nila yon right away. Pagkabili nila, may malaking box dun sa labas. So, kokolektahin yon ng Food Bank Canada and ibibigay yon sa mga less fortunate at talaga nangangailangan. So, ang nangyari sa ibang province, sa dami ng international students, doon na rin sila pumupunta sa food bank. And na-abuse yung program na yon. Mayroong isang news sa Nova Scotia. Nagulat sila sa dami ng mga students na nag-take or nagpapalista para makakuha ng mga groceries na pinapak nila dun sa mga dinodonate ng mga Canadians. And may umalma na isa kasi nga ang international students, bago kayo makapunta rito, merong certain amount na magdi-declare kayo. And you need
or you have to prove na kaya nyo suportahan yung sarili nyo pagka nandito kayo sa Canada. A few days ago, nagsalita na si Immigration Minister ng Canada na si Mark Miller regarding sa changes na mangyayari under ng student pathway. Magkakaroon na ng cap or sa dami ng international students na i-accept po papunta rito sa Canada. And they are reducing it to up to 35% for the next 2 years. Itong paglilimit sa dami ng international students, i-distribute sila sa kada provinces and territories of Canada. It will depends on the population. Ang malaking maapektuhan dito is yung province of Ontario, which is nandun yung Toronto and then yung capital ng Canada, Ottawa. As per data, sila yung may malaking intake ng international students for the past few years. Kaya nga meron sa news na meron na nga umaalma ng mga organizations ng mga education or higher education dyan po sa province ng Ontario. So, i-base yung population, again, ng kada province and territories. The way I understood is yung 35% na allotted for the first year, which is, I can say, na mag-start ng September up to September of 2025 for the first year, yung 35%, i-distribute yon sa buong Canada, kada provinces and territories, and magdedepende pa sa population kung ilan yung ibibigay dun sa mga lugar na yon. Isa sa malaking changes na mangyayari dito at yun nga yung kinakatakot and kinagulat ng mga student na nag-a-apply pa lang or may current application ongoing, yung pag-grant ng open work permit para dun sa partner nila na isasama in case papunta po rito sa Canada. Yung mga post-secondary education program na magpupunta po rito sa Canada, hindi na po sila mabibigyan ng open work permit yung partner nila o yung asawa nila pag nagpunta po sila rito sa Canada. Exemption lang po rito is yung mga mag-aaral ng mga master's degree and then doctorate program. Yun na lang po, yung dalawang yun. Yung may mga program or education na master's and doctor's degree, sila na lang, yung partner na lang nila or yung asawa nila, yung may issuehan ng open work permit pag nagpunta sila rito sa Canada and madadala nila. And then, isa pa pong changes dito sa program is yung pagkakaroon ng attestation from provinces and territories. So, isa na po yun sa requirement na ibibigay ng mga approve or mga nag-a-apply ng student papunta po rito sa Canada. I'm not sure how it works. So, siguro during application or kapag malapit na, they need to get an attestation from provinces or territories kung saan sila mag-aaral. Isa pa, yung increase of proof of funds para po sa mga students. So, ito medyo mabigat. Before, 10,000 Canadian dollars ang kailangan nilang i-declare. Right now, 20,000 na po or over 20,000 Canadian dollars ang kailangan ng i-declare na proof of funds. Isa yon sa requirement aside from attestation letter from the provinces and territories. So, yun na nga yung mga changes na mangyayari dito po sa International Students Program. Pwede pa naman mag-aral yung mga interested na makapunta rito sa Canada as student. There's just a limit right now for a period of 2 years. It's just temporary. Dito naman sa Canada, yung rules dito, batas, it keeps on changing. Like sa amin sa temporary foreign worker program, nagkaroon kami ng problema dati na wala na raw pathway to PR or nagkaroon sila ng cap. So parang same lang ang application yan ngayon dito. Naghigpit sila ngayon kasi merong abuse talaga eh. Like sa ibang bansa, they promise to get, a short or mabilis na study and then mabilis na pathway from student going to permanent residence. And hindi clear kung ano yung dadatnan nila rito kasi yung maganda yung promise na binigay sa kanila. Like pagdating dito, as student, pwede kang maghanap ng trabaho, maraming trabaho, where in fact, sobrang mahirap
and then mahirap makahanap ng trabaho right now, even as part-time worker, and nakadagdag pa yung mahal na mga bilihin na gastusin ng upa ng bahay, mahal na mga pagkain. So yun, kaya nga reported a few days ago, merong mga international students from other province na nagsisiksikan sa isang room, 6 to 8 person. So merong ganong instance, no? And then yung iba, nung nadatnan nila rito na ganito kahirap na maging student, they just left Canada and went back to their home country. Pwede pa rin kayong makapunta rito sa Canada. Mag-research kayo regarding sa cost of living sa lugar na pupuntahan nyo, university or college. I hope that you like this video, and please give it a thumbs up. Till next time, bye-bye!